Hinawakan ni Badr ang kamay ni Ezra habang siya ay sumisigaw sa panganganak. Sa panahon ng kapanganakan ni Sinbad, ang mga bahagi ng mundo ay naliligo sa mga bagyo at ang mga tao ng Kuga clan ay nag-e-enjoy sa isang gabi ng falling star. Binanggit ni Yunen kung paano ipinanganak ang isang anak ng mga himala na isang pambihirang pangyayari, isang beses bawat 1,000 taon. Hula ni Yunen na si Sinbad ay magiging hari ng mga dagat. Makalipas ang ilang taon, ang hukbo ng Partavia ay nagmarcha sa unang tore. Ang tore ay pinaglabanan sa pagitan ng Partavia at Rame Empire. Sa Contestia Harbor, ipinagtanggol ng Sinbad ang isang maliit na caravan mula sa mga bandido. Binanggit ng dalawang babae at matatandang lalaki kung paano naging mga bandido ang mga lalaking tumakas sa militar. Upang gantimpalaan si Sinbad, ang isa sa mga babae ay nagbukas ng isang bar aisles ng prutas at natagpuan lamang ang isang kakaibang lalaki, si Yunen, na nagtatago doon. Nang maglaon, sinamahan ni Yunen si Sinbad na bumalik sa Tyson Village kung saan nag-aalok si Sinbad ng bahagi ng kanyang prutas kasama ang kanyang mga kapwa taga-nayon. Pati ni Sinbad sa kanyang may sakit na ina. Nang gabing iyon, ang mga tauhan ni Drogol ay patungo sa Tyson Village upang mag-draft ng mga lalaki sa hukbong Partivian. Kinabukasan, ibinahagi ni Ezra ang mga masasarap na kwento ng Sinbad kay Yunen habang hinihiling kay Yunen na tulungan si Sinbad. Nagkagulo sa nayon. Pinilit ni Drogol si Sinbad na sumali sa hukbo at ipinaliwanag ang mga mamamayan ay mahalagang mapagkukunan para sa bansa. Sinabi ni Sinbad na hindi sila mga kasangkapan para sa kanilang digmaan. Binyantaan ni Drogol si Sinbad sa pamamagitan ng pagbanggit sa ina ni Sinbad na hindi maliligtas at ipinaalam sa kanya na inutusan ng kamahalan ang kanilang hukbo na kunin ang kapangyarihan ng piitan. Sa pagtatapos ng araw, binibigyang inspirasyon ni Yunen si Sinbad na maging araw upang baguhin ang bansang ito at ang mundong ito. Pagkatapos ng pag-alis ni Yunen, si Sinbad ay nag-aalanggan sa pagpapaalam sa kanyang ina tungkol sa kanyang susunod na gawain. Ang kanyang mapagpanggap na ina ay nagkusa. Sa Royal Castle, ipinangako ni Drogol kay Serendine na maghahatid siya ng mga resulta. Kinabukasan sa pasukan ng piitan, ipinaalam ng isang sundalo kay Drogol na nawawala si Sinbad. Idineklara ni Sinbad ang kanyang debo at pumunta sa piitan kung saan naghihintay sa kanya si Yunen sa pasukan. Sa isang pagbabalik tanaw, iniharap ni Ezra ang espada ng kanyang asawa at kinumbinsi niya itong gawin ang nakatakdang gawin nito. Hinahabol si Sinbad, ipinadala ni Drogol ang kanyang mga sundalo sa piitan. Sa loob ng piitan ni Baal, pinagmamasdan ni Sinbad ang mahiwagang kagandahan ng mundo sa loob. Mahabang pangalan. Ipinahayag ni Sinbad na paikliin niya ang pangalan sa Drakon. Pagkatapos ng labanan, dumiretso ang dalawa sa kuweba ng may lumipad na malaking dragon sa itaas. Nang maglaon, biniro ni Sinbad kung paanong ang hari ng dragon ay tulad ng hari sa kanilang bansa. Nang makita ng dalawa ang isang pinto, idineklara ni Drakon si Sinbad bilang kanyang subordinate at inutusan siyang maging kanyang decoy. Sinabi niya na mamamatay si Sinbad bilang isang bayani para sa kanyang bansa. Nang tumanggi si Sinbad, nagpaliwanag pa si Drakon tungkol sa nasyonalismo habang ang mga iniisip ni Drakon ay bumalik kay Serendine. Ang mga bangin ay nagsisimulang sumabog ng mga geyser. Nilalaslas ni Drakon ang isang papasok na dragon habang papalapit siya sa pinto. Hindi bumukas ang pinto. Napansin ng puting mabalahibong dragon si Drakon at naglakad ito patungo kay Drakon. Bulalas ni Drakon sa takot na ayaw niyang mamatay habang nagbabalik tanaw ang isip niya sa kasal ni Serendine. Pagkatapos nagising si Drakon nang makitang sinisigawan siya ni Sinbad. Sinabi ni Drakon na siya ay isang kabiguan para sa isang sundalo. Ipinaliwanag ni Sinbad na si Drakon ay tao bago ang isang sundalo at na ang isang bansa ay umiiral para sa pagpapanatiling ligtas sa mga tao nito. Hiniram ni Sinbad ang kalasag ni Drakon at hinarap ang dragon. Ang bangkay ni Drakon ay matatagpuan sa gitna ng nayon habang si Sinbad ay natagpuan kasama ang kayamanan sa bunganga na iniwan ng nawawalang piitan. Isang sundalo ang bumati kay Sinbad at hiniling sa kanya na ibigay ang kayamanan sa hari. Lumitaw si Yunen at tinulungan siyang maging materyal ni Baal. Si Sinbad ay bumigkas ng isang spell para ipatawag ang kidlat ni Baal. Pagkatapos ay gumamit si Yunen ng spell para ibalik si Sinbad sa kanyang home village. Isang babae ang nagtanong kay Sinbad kung bakit siya nawala ng 2 linggo. Sa bingit ng kamatayan, nagising si Ezra upang makita si Sinbad. Hinawakan ni Sinbad ang kamay niya. Narinig ni Sinbad ang mga huling salita ni Ezra na naglalarawan kay Sinbad bilang isang magandang bata. Sinabi ni Ezra kay Sinbad na mahal niya ito bago pumanaw.